Kalambag. This episode is another episode for our LGBT our Pride Month. So this is the part 2 of our episode last Saturday. The theme Safe Schools for All Part 2. Pagbuo ng ligtas at inclusive na paaralan. So ito ay handog ng Team Kidapawan. Safe Schools for All Part 2. Noong nakarang episode, nagbahagi ang Kalambag Youth sa kanilang mga pananaw at karanasan tungkol sa kalagayan ng LGBTQI learners sa paaralan. So for today's episode, hindi lang kami-kami, yung mga kasamahan ko, yung makasasalamuhan ninyo. So, may guest tayo ngayon. And mamaya, malalaman natin kung sino ito. But before that, let me kumustahin muna natin yung mga kasamahan natin sa live, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko ngayon. Hindi naman sila bago sa mga pananaw ninyo. So first, kamustahin natin si Daisy. Hello po, good afternoon po. Good afternoon po, Sir AJ. I'm Daisy Jane Sales po, from Calambag, Negros Occidental Pioneer po. And currently po nasa Taguig po ako. And sana po mag-enjoy po kayo sa pag-uusapan po natin ngayong hapon. And sana po maging smooth lang po yung flow ng program po natin ngayong hapon. And that's all po. Thank you, Ate Rhea. Thank you, Daisy. And I hope sana okay ka lang dyan, Daisy. Kasi parang nakikita ko mahangin yung nasa likod mo eh, no? Sana, talagang smooth flow yan, yung talakay natin mamaya. Hindi siya makaka-interrupt sa atin. Hope so. So next, let us all, kamustahin na naman natin si Kuya Akim. Ayan, no, ayan, parang tumataba ulit ako, no? So, sana wag na. Ayan, so, good afternoon, everyone, no? So, I'm your Kuya Kim from Calambag, Kidapawan. Ayan, so, ayan, laban lang, and I really hope you enjoy. Of course, to Sir AJ, I hope you enjoy this episode, as well as, of course, chill lang tayo dapat dito, no? Wala masyadong pressure, no? And of course, just enjoy the moment since, tawag nito, Saturday, talaga is, syempre, weekend, then, kumbaga, our way to chill, to relax. Ganun kami dito sa Kalambag, no? So, really hope kung happy lang, and of course, kakibat ng happy is, ayun, enjoy. Back to you, Rhea. Ayan, thank you Kuya Akim, and I hope na talagang happy tayong lahat ngayon this episode. And lastly, how about you, Sarah? Kamusta ka this week? Hello, Ate Rhea. Hello po, Kalambag team, and to our viewers. And hello po, Sir AJ. Right now, I'm so happy po na kasama ko sa part 2 kasi kasama din ako sa part 1 and talagang ang dami kong lesson na nakuha or na-garner from part 1. And as I move on to part 2, sana mas may matutunan pa ako, especially from you, Sir AJ. Yun lang po. Thank you, Ate Rhea. Thank you everyone. So kung gusto nyong balikan yung ating episode last Saturday, ito po ay pwede na pong makita sa FB and sa YouTube page namin. And lastly, let us all welcome our guest. He is a programs officer of the Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders, or PANTAY INC, where he contributes to initiatives like lobbying for gender transformative policies and nurturing young leaders in HIV and sexual reproductive health rights. Additionally, his role as a council member of the National Anti-Poverty Commission Youth and Student Sector enables advocacy for marginalized voices, especially the queer community. Let us all welcome Sir Aaron James L. Villapando, or Sir AJ. Hello po, mabuhay! Magandang hapon and happy Pride! Thank you for inviting me. Ayan, Sir AJ, before we jump into our talakayan ngayon, kamusta ka naman po? And how's the feeling being invited here sa Kalambag? Ayan, I'm very happy to be invited kasi young people pala talaga yung kausap ko, no? And I'm very happy to see na kayo yung nag-lead, nag-organize ng ganitong mga talakayan.
Ah, kasi kadalasan ano lang tayo, nai-invite lang tayo to talk, nai-invite lang tayo to share our experiences. Pero ngayon na nakikita natin na tayo mismo yung nangunguna ng mga ganitong conversations. It's very inspiring and empowering. So, and syempre akma-akma sa buwan natin ngayon, Pride Month, ay yung ating pag-uusapan, safe spaces in schools, gender inclusive education. So, ayan, thank you very much for organizing this conversation. So, a brief ano lang po, introduction, nabanggit ko po last is your isang officer po or leading officer sa Pantay. So, give us a brief parang information po how it works. Dalawa kaming programs officers sa Pantay, no? And siguro quickly pakilala ko lang din yung Pantay or Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders. Isa kaming youth-led organization working and advancing gender equality, human rights, and inclusive democracy. Marami tayong ginagalawan na areas. Basically, it works on gender related projects, no? Meron tayong work on inclusive democracy. We work with SKs, we work with elected officials, mga peer officials, para mas makapag-advance sila ng gender-related policies. We also work for sexual and mental health and rights. So we partner with schools and communities para mas ma-empower sila to raise awareness and provide services related to HIV and mental health. We also work on policies na magtataguyod ng gender equality, kagaya ng Social Equality Bill, and other policies and laws na kailangan natin para sa pagkakapantay-pantay. So marami tayong ginagawa, and ako yung pinaka-trabaho ko sa Pantay ay hindi ko siya nakikita as a work, nakikita ko siya talaga as an advocacy. Nakatutok ako doon sa sexual health and mental health component. At the same time, ako yung project lead ng Project GAYS or yung Gender Equality Index in Schools, isang proyekto ng Pantay advancing gender equality sa mga paaralan para make sure natin na wala talagang naiiwan, lalo na yung ating mga LGBT students. Ayan, so marami nang nasabi si Sir AJ pero mas marami siyang masasabi sa next part of our episode. So Sarah, let's take it away. So sir, marami kami itatanong sa'yo but let us keep this as parang nagsasalitaan lang tayo, parang magbarkada lang tayo. Alisin natin yung boundaries na student or gano'n. Well, kasi gusto naming malaman kung ano yung mga insights mo in regard sa part 2 nga ng episode namin last Saturday, which is patungkol sa Pride Month. So ayun, Sarah, take it away. Ayan, thank you, Ate Rhea, and magandang araw po sa ating lahat. And welcome po sa ating discussion ngayong Pride Month. Madalas natin na naririnig na yung paaralan dapat daw ligtas or welcoming na lugar. Pero para ba siya sa lahat ng mag-aaral? And it should be a second home, right? Pero sa totoong buhay ba, parang gaano ba ito katotoo para sa ating mga LGBTQ learners? And ngayong araw, hihimayin natin yung realidad or yung mga kinakaharap sa pang-araw-araw ng ating mag-aaral kasama ang ating special guest na si Sir AJ. And let's start the conversation. Para sa ating unang tanong, let's look at the big picture. Madalas po natin na marinig na ang paaralan ay dapat ligtas at welcoming na lugar para sa lahat ng mag-aaral. Pero sa experience niyo po, Sir AJ, working with LGBTQ learners, kamusta po yung sitwasyon nila sa paaralan? And thank you for that wonderful question. And I thank you. Parang pageant lang pala, no? Pero we work, kagaya nga ng sinabi ko kanina, no, meron tayong isang project, yung Project Case, Advancing Gender Equality sa School. So talagang lumilibot tayo sa mga paaralan. Pero prior to that, before magawa natin yung proyekto na yun, nakaka-receive din talaga yung Pantay ng mga discrimination cases experienced by LGBT students sa mga paaralan. So, kagaya niyan, actually dalawa siya, dalawa yung mukha ng LGBT experience sa mga paaralan. Because there are schools that very welcoming,
very celebrating of our identities, very accepting of our experiences as LGBT students. So talagang may mga schools na thriving pagdating and progressive pagdating doon, no, kung saan makikita natin yung mga kapwa natin mag-aaral ay mas nagta-thrive, mas nakakapag-express ng kanilang mga pagkatao, especially yung kanilang um, gender expression. So one time, nagpunta kami sa isang school. Tapos makita ko talaga yung mga LGBT doon very confident, very happy sila na doon sila nag-aaral. As we had an experience talking to them, sabi nila, alam niyo po ba kaya kami nag-enroll dito? Kasi alam namin na very accepting sila sa LGBT. So talagang hinanap nila yung school na yon kasi nga alam nila na very celebrating of the LGBT community. Kaya doon sila nag-aaral. So yun yung isang mukha na nakikita talaga natin na yung isang school ay meron talaga mga strong programs, policies, and activities na nagse-celebrate, nag-a-accept ng students regardless of their gender. And hindi lang siya basta pagtanggap, no, ng mga LGBT, very affirming din. Paano natin nasasabi na affirming? Kasi yung mga estudyante dun sa school na yun, kung sila ay trans woman, familiar ba tayo sa trans woman, mga kapatid? Trans woman, pinanganak na lalaki, ang pagkilala sa sarili ay babae, no? Doon sila nag-aaral, sila ay affirm ng kanilang gender identity through their uniform and kanilang haircut. Sabihin, mahaba ang kanilang buhok, pambabae ang kanilang pananamit. Kasi nga, na-affirm ng school, sila ay mga kababaihan. Napayagan talaga sila doon. So, kaya very confident sila kasi they're in their, yung kanilang self-esteem, buhat na buhat kasi nga, komportable sila sa kanilang suot at sa kanilang pagkilos. So, yun yung isa pa, nakakapag-CR din sila sa mga pambabaeng CR, ganyan. So, very accepting talaga yung school na yun. And nakikita natin, pautay-utay yung ibang school, may ganun din practices. So, yun yung isang mukha ng experience ng mga LGBT. So, gusto ko kasi talaga siyang simulan in a very happy note. And yun talaga yung masayang karanasan. But at the same time, meron tayong mga kapatid na LGBT na talagang nakakaranas pa rin, patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon sa kanilang mga paaralan. Meron kaming isang nakausap sa isang high school. So siya ay high school student, marahil kaedad nyo lang din siya, kasing fresh nyo din. um, Siya po ay isang buong araw nagtitiis ng kanyang ihi. Kasi, pag napupunta siya sa panglalaking CR, mabubuli siya, sasabihin sa kanya ay, bakla ka, baka silipan mo kami dito, etc., etc. So, hindi siya din makaka-CR. Hindi din siya makaka-CR sa pambabae kasi nasabihan siya na, hindi ka naman babae, bakit dito ka magsi-CR? So, itong ating queer student na kapatid ay isang buong araw ng BTS ng kanyang ihi. So, may risk siya of getting UTI, ano po. So, parang yung nakikita natin doon, yung discrimination din talaga. Hindi lang siya directly sa gender mo, mayroon din siyang effect sa iyong health, sa iyong confidence, sa iyong self-esteem. For sure, nababalitaan din natin yung experiences sa mga LGBT students na pinipilit kupitan yung buhok, di ba? Ako, nung bata pa rin naman ako. Ako, nung bata ako, nung high school ako, ang paniniwala ko sa haircut, ano siya dapat, wala naman siyang kinalaman sa pag-aaral eh, sabi kong gano'n. Kaya dapat payagan natin kung gusto ng isang mag-aaral na mahaba ang kanilang buhok. Yun yung paniniwala ko. Tapos itong nag-project case kami, pantay na ako, nag-work na kami dito. Na mas naintindihan ko na ang laki ng gampanin na ginagawa ng haircut and uniform sa confidence and self-esteem ng isang bata. Kasi kagaya niyan, meron ngang mga schools, 'di ba, na pinuputulan ng buhok, pinapagbawalan magsuot ng gender-affirming uniform. Tapos 'pag kinakausap namin yung mga LGBT students na yun, ang laking impact ng pagbabawal sa kanilang self-esteem. Kasi nga hindi sila komportable sa suot nila, hindi sila komportable sa kanilang buhok. So, imbes na sila ay mas maging confident sa pag-aaral, hindi nila iisipin na madi-discriminate sila. Pero dahil sa kanilang uniform and haircut, na hindi sila komportable, hindi sila ngayon makafocus sa kanilang pag-aaral. Kumbaga, nakakadagdag pa sa kanilang mga isipin. Kasi may tinatawag tayo mga kapatid na body dysmorphia. Kumbaga,
kadalasan siya nararanasan ng mga trans siblings natin na yung nakikita nila sa salamin ay hindi tugma sa kung sino talaga yung kanilang pagkatao. And kaya yung pag-allow talaga natin ng haircut at uniform sa kanila ay malaking bagay yun to uplift their self-esteem and self-confidence. Na mas nakakatulong sa kanila to get higher and excellent performance sa kanilang school. So doon nakikita natin na no, na may iba't ibang mga karanasan yung ating mga LGBT siblings sa schools. Marahil kayo bilang mga estudyante na nakikita niyo ito, talagang merong mga schools na very progressive, very accepting, and meron din talagang mga kailangan pa nilang mas magpursige para mas maging inclusive. So yun yun, ganun yung mga nananatili nating karanasan. And yung pangarap natin maging isa lang yung mukha ng karanasan na ito para sa lahat. Regardless of your gender, dapat ikaw ay tanggap, dapat ikaw ay napapayagan mag-express ng kung sino ka kasi talagang may epekto yon sa iyong pag-aaral. Ayun. Yes, sobrang insightful talaga na, no? And to be honest, medyo mixed bag talaga yung situation ngayon kasi on one hand, may mga schools like my schools, like Lagra High School, yung school ko right now, na open-minded and may mga support groups and also may mga teachers na handang makinig. But on the other hand, meron pa rin talaga tayong mga old-fashioned type of schools na maraming LGBT students pa rin na pumapasok araw-araw na may bit-bit na kaba or takot. Pero sa inyong school ba, Sir Bit-bit Aki? na kabaklaan. Yeah, and grabe talaga yun, ah. Mabuhay talaga ang mga bakla kasi mas masaya kapag may bakla, of course. And what about sa iyong school, Kuya Akim? Sa iyong experience working with LGBTQ learners, kamusta yung sitwasyon nila sa iyong paaralan? Kuya Akim, naka-mute ka po. Sorry po, naka-mute. So for me kasi dealing with my my LGBTQIA students is, yeah, we're okay, ganon. It depends upon the instructor kasi in my how many months of teaching kasi, I really found out that, of course, teacher matters also relevant when it comes gender sensitivity. Well, it was included in the curriculum and I really hope na hindi babaguhin yung Gen Ed, no? Yung nag-usapan natin yung pagbabago ng Gen Ed, it's because in the current Gen Ed kasi may subject na gender and society, and that's, sabihin na natin, it's a main factor also that we instructors can also teach younger generations gender sensitivity at home, at schools, and many others. When I check the syllabus on the previous gender society subject, napansin ko ba't puro babae lang? Eh, currently may SOGI na tayo, di ba? No, so, kailangan walang male-left behind. Hindi puro babae lang. Kasi kahit lalaki na, di-discriminate din, whether we like it or not. Medyo sabi natin, isolated siya, di talaga siya na, kasi nga, dun sa, nakalimutan ko yung term, yung term na kapag lalaki ka, dapat ganito ka. I don't know, medyo nakalimutan ko yung term, baka alam mo po, Sir AJ ha. Nakalimutan ko yung term, tas parang ganon. So, dun pa lang, may discrimination, may may stereotypes na pagdating sa lalaki, pagdating sa babae, pagdating sa mga LGBTQIA plus community. So, I think it's about the right time also, as instructors also could be gender sensitive, for our students also na maging comfortable sila sa atin, maging comfortable din sila makapag-aral, especially to those private schools. Private schools wala naman masyado. I don't know sa public schools kung nag-exist pa rin siya. However, we instructors, teachers, dapat tayo yung maging main pioneers of advocating SOGI, SC, equality inside and outside the school. Kasi nga, in the end of the day, whatever we shared to them also, it's very important na hindi dapat knowledge lang. Dapat we have also to focus on the affective domain wherein how they can use what they have learned from schools towards the community. So yun yung goal ko talaga ngayon. Maybe second sem, may turo ko siya, but this time, I can also integrate this kind of sensitivity
in some of my subjects in this semester. Ayan, back to you, Sarah. Totoo, no? Kasi yung mga teachers natin or mga instructors, sila talaga yung takbuhan or shield ng mga bata. Kaya yung simple na pagtatanggol, paglalaban, yes, sa loob ng classroom or sa like pinaka-goal nyo as a teacher, pwede talagang magpabago or magligtas ng buhay ng isang bata. Sa school mo ba, Ate Rhea, in your experience working with LGBTQ learners, kamusta ang kanilang sitwasyon sa iyong paaralan? So, I'm very parang kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi narinig natin yung insight ng isang gender equality advocate, isang educator, and ngayon, maririnig naman kung ano yung insight ng isang student. So, ayun na. Yun yung sagot ko. Char lang. So, sa akin, in my high school days, iba't ibang setting kasi yung pinapasukan natin, lalong-lalo na kapag nasa college or high school pa tayo. So dun sa past school ko, dun sa pag high school ko, very welcoming naman sila, hindi naman sila stereotypes school. Ano naman talaga sila, tinatanggap talaga nila kasi parang ano na, yakap na nila yung pagiging gender equality kind of school. So pagtungtong ko ng college, iba talaga lalong-lalo na kapag state university yung papasukan ninyo. So may set of standards talaga na susundin. So parang madi-disregard yung personal personal na mga gusto ninyo, lalong-lalo na sa mga LGBTQ. Kapag papasok ka ng state universities, syempre, mandatory talaga yung grooming and self-neatness ng every student. So, ayun, parang nadi-disregard yung karapatan ng mga mga kapatid nating LGBTQ. So, ayun lang yung parang napansin ko. Pero so far, hindi naman to the point na i-discriminate nila. Sadyang may mga patakaran lang talagang kailangan sundin at kailangan talaga sundin ng mga students in order to enter the school. Lalong-lalo na kapag college ka. Pero may mga colleges naman na ah, iba naman yung set of standards nila, yung rules nila. So iba't iba talaga every schools. Pero nung high school ako, kapag DepEd kasi paglalaban talaga nila yung karapatan ng mga students. So ayun lang, pagkakaiba lang yung napansin ko. Ayun, no? And just a reminder for all students, you guys are valid, you guys are valuable, and may talagang may karapatan kayong mag-aral ng ligtas at masaya. Ikaw, Ate Daisy, in your experience working with LGBTQ learners, kamusta ang kanilang sitwasyon sa iyong paaralan? Okay, so thank you at thank you, Sarah. So, bilang isang estudyante, nakikita naman natin na meron talagang paaralang bukas na ngayon sa usapin ng diversity and sa inclusion. Yun naman, marami pa rin namang LGBTQIA+ learners na nakakaranas talaga ng hindi pantay na pagtrato like bullying or discrimination. Pero kasi sa school ko right now, state university siya. Open siya sa LGBTQIA+ learners. Like tuwing wash day, may nakikita ako mga group of na nagde-dress, yung top nila is pang girl. Girly top talaga as in, tas yung bags nila pang girl din, ganon. And doon ko na feel na open talaga yung school na pinapasukan ko sa mga learners para sa mga learners na LGBTQIA+. Pero nung high school kasi ako, hindi ganon. Like, tuwing wash day or tuwing civilian day, bawal talaga as in. Like, as in, sinisita talaga. Bawal magpahaba ng buhok. Pero valid naman yun kasi for grooming, di ba? Pero hindi tulad nung nag-college ako na pwede magdamit sila na pambabae, ganon, pwede silang mag-makeup. But nung high school ako, hindi sila pinapayagan sa ganon. Sorry sa background ko. Kasi nasa labas ako ngayon. So, ayun. So, meron pa talagang hindi pantay na pagtrato sa ibang kasapi sa LGBTQIA+ na nakakaranas ng discrimination. And the winner is, joke lang. Wala pa tayo for Mr. and Miss Kalambag. Joke.
Pero anyways, sobrang insightful ng ating panimula and let's dive deeper doon sa mismong nararanasan nila. Sir AJ, ano yung karaniwang anyo ng pambubuli or diskriminasyon na nararanasan ng mga LGBTQ learners sa paaralan? Madalas ba itong obvious or may mga pagkakataon ba na normal na lang kaya hindi siya napapansin? Ayun 'no, ako, personal experience, nung ako ay senior high school, meron kapag nale-late kami sa school, halimbawa nale-late kaming pumasok, pinagpupulot kami ng basura sa field. Pero napansin ko, yung mga kasama kong nagpupulot na late, mga bading. Pero yung mga nakikita kong late din pumapasok na mga lalaki, babae, ganyan, diretso lang sila sa classroom, mga ate. So parang, ay bakit ganun? Kapag bading yung nalilate, may consequence, may parusa. Pero kapag mga hindi LGBT, diretso lang sa classroom. So, yung very personal experience ko yun na gano'n. So, parang may discrimination kapag hindi pantay yung consequences, kapag may nalalabag halimbawa ng mga school policies. So, yun, personal experience ko yun. Pero sa mga schools din na binibisita namin at sa mga LGBT students na nakakausap namin, iba't iba talaga yung anyo ng mga experiences nila pagdating sa discrimination. Nabanggit ni Rhea kanina, no, yung sa sa policies, lalo na sa uniform, sa grooming, sa haircut, yun yung unang pinaka-visible na discrimination na kadalasang nararanasan ng mga LGBT. Yung polisiya on haircut and uniform. And kapag nakikipag-usap din kami sa mga schools kasi, they're not necessarily discriminatory. Kasi ang nasa isip lang nila, protective policies yon, yung mga ganung polisiya. At the same time, hindi talaga nilang sinasabi na, yes, before kayo pumasok dito, ganito na yung policy namin. So, kailangan nyo na lang din talagang sundin. But after undergoing the project, yung project case, Gender Equality Index in Schools, they realized na yes, we have these policies. But and ang aming intention ay protection, etc., etc. But after the conversations we had with them, they realized na ay nakaka-apekto pala ito sa mga LGBT students na they're being discriminated through these policies kahit hindi namin intensyon na gano'n yung gawin. So, may mga schools na nagbago ng mga polisiya nila na pinapayagan na nga, ganyan-ganyan. Kasi, kahit sabihin natin na, ito naman yung policy natin noon pa man, um, nagbabago talaga yung panahon, nagbabago yung mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Kaya dapat nag-a-adjust din talaga yung ating mga policies to respond to that. And kailangan mas naging inclusive tayo, mas naging progressive tayo sa mga policies. So yun, yung isang anyo ng diskriminasyon talaga sa policies, dinadaan tayo sa polisiya para malimitahan ang ating gender expression. Actually, meron po akong isang friend na college student. Siya ay trans woman. Tapos siya po ay running for Latin Honors, siya po ay student council leader. Pero dahil mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang pananamit ay pangbabae, sinuspend siya ng school. So, nawalan siya ngayon ng access sa pag-aaral, sa edukasyon, dahil lang sa kanyang gender expression. And ang dali talagang sabihin na, yun naman na yung policy ng school, dapat sundin mo na lang. Bakit kailangan makasagabal ng isang polisiya para makapag-access ang isang Pilipinong mag-aaral sa kanyang karapatan mag-aral, di ba? Dapat mag-adjust yung school ng polisiya. Kasi nga, kailangan progressive na tayo, kailangan inclusive na tayo. And nakikita din yun sa mga research na mas pag-aral ng maayos yung mga estudyante, kahit straight man yan, kahit LGBT man yan, kung meron mga inclusive policies. So ayun, yun yung isa talagang number one palagi sa policies, no? Lalo na sa uniform and haircut. Nabanggit din ni Akim kanina yung sa curriculum. Meron tayong mga nakikitang mga libro, halimbawa, na stereotypical na sinasabi na kapag nanay ka or pag babae ka, ito dapat yung roles mo. Kapag lalaki ka, ito lang dapat yung roles mo. So, kinakakon ngayon tayo sa ating gender. Kinakount tayo ngayon sa ating sex assigned at birth, no? Na nakikita natin doon kadalasan, lalo na siya sa mga elementary books, eh, 'di ba? Nakikita natin na, ay, ang pamilya ganito lang yung itsura, ang lalaki ito lang yung pwedeng gawin, babae ganito lang yung pwedeng gawin. So, discriminatory din siya in a sense. Hindi lang yun
sa example ko, hindi nga yun pang LGBT na discrimination, di ba? It's discriminating women and men doing other things aside those prescribed by the society. So, nakikita din talaga natin yun sa curriculum na hindi nagiging inclusive yung languages doon and very stereotypical nga rin. Pangatlo, nakikita din natin siya sa mga access sa facilities and services, kagaya ng nachika ko kanina na hindi nakakapag-CR ng buong araw dahil sa discrimination. So, ganun din po talaga. And syempre, meron din mga direct na discrimination na verbal, sabihin sa'yo, ay, alam naman natin yun, di ba, may mga bata talaga na nag-aasara, naglalaitan. So, syempre, it's part of bullying. It's part of discrimination. So, and meron tayong mga makikita talaga na very visible, gaya ng mga ganong polisiya and everything. Pero meron tayong mga makikita din na akala nga natin hindi discrimination, pero discriminatory pala. So, kagaya ng policy nga on haircut and uniform. So, ganun, marami din talagang yung bullying. Pero makikita din talaga natin siya, ang pinaka very visible talaga nakikita natin yung haircut, uniform, and access sa CR, ganyan. And minsan may mga times din na sa PE halimbawa or sa mga place na kapag trans women ka halimbawa, sa lalaki ka pa din ititim, etc., etc. So may mga ganun din talaga. So patuloy pa rin siya kahit nakikita natin na ibang schools ay progressive na patuloy pa rin na meron talagang mga ganun pa rin na pambubuli na nararanasan ng mga LGBT students. May winner na talaga tayo. Ay, charot. Pero yung Competition pala. hindi. Pero yun nga, tulad ng sabi ni Sir AJ, talagang sobrang daming types of discrimination and bullying, no, na nararanasan ng LGBT students natin sa school. And number one talaga dyan yung institutional or structural na issue kung saan pumapasok yung haircut and uniform policy na parang hindi siya tugma sa gender identity ng bata. And also, siguro based from my observation na rin, meron din talaga yung mga mapanirang biro or yung pangungutya. And yung mga like verbal insults, yung pang-aasar, or yung parang pagtawag sa kanila, tas nakakababa talaga yun ng self-esteem mo or yung confidence mo. And minsan talaga kahit lantaran yung bullying, mas nakakatakot kasi na normalize siya. Yung akala ng lahat na asaran lang, tapos or nagbibiruan, pero deep inside, deep down, hindi nila napapansin na nasasaktan pala yung student. Ikaw, Kuya Akim, ano yung usually nakikita mong anyo ng pambubuli o diskriminasyon na nararanasan ng LGBTQ learners sa paaralan? At madalas ba itong obvious or may pagkakataon na nagmumukha lang itong normal kaya hindi na siya pinapansin? Siguro sa akin, masasabi ko siya na nagmumukhang normal. Ganito yan kasi, ganito kasi ang mga ading ko, ganon. Sige. Pwede, hindi halata na tayo na parang, yung edad natin ay sobrang taas niya, joke. No, so, ganito kasi yan, no. Somehow na nagiging normal siya, it's because, yes, at teacher to student, si teacher is nakakapag-adjust na rin. Medyo alam na ni teacher on how to address the students with gender sensitivity. How about the students to students? Kasi kapag yung estudyante, hindi natin siya naturuan, high school pa lang o elementary pa lang, tama sabi kanya ni Sir AJ, yung tungkol yung sa elementary pa lang dapat, yung parang gender roles na sinasabi natin, doon talaga magkakaroon ng palaisipan yung mga bata. So dapat ganito. So dapat kung ikaw, kekendeng-kendeng ka, doon na nagsisimula nag-uugat ng discrimination. Halimbawa na lang sa mga role-playing. No, of course, sa mga role-playing, ganon, may mama, may papa, ganon. Siyempre, hanapin talaga ng mga bata yung straight. Tapos kung bading ka, ang gagawin sa'yo, ang role mo is kabayo, ganon. Sorry to say but this is just a normal scenario in school na kapag gay ka, automatic, yung tawag nito, kabayo yung role mo. And I remember, way back when I was in grade 9, of course, yung Filipino 9, 4th grading is no limit tangere.
Tapos may scenario doon na yung classmate ko, siyempre para sa kanya siyempre gay siya. So gusto niya ng girl na role. Kasi gusto niya yung Maria Clara na role. Tapos ayaw ibigay sa kanya kasi ang ibibigay sa kanya na role is Padre Damaso. Very male masyado. So ang ginawa niya yun, umiyak siya, gumulong siya dun sa sahig, ganon. So, ang ginawa sa kanya, instead nga na Maria Clara, ginawa siya doon niya konsolasyon para lang maging female yung role niya. So yung parang ganon ba na parang ipipilit sa'yo yung isang bagay. Kaya nga meron yung sa dati, I don't know, yung dumala ko sa ASBE before na gender-based violence on education, yun yung isa sa mga factor talaga na nako-consider. Aside dun sa sinabi ni John, ang dami sinabi kanina ni Sir AJ, lahat ng yon nangyayari yun siya inside the classroom. So dapat teacher, sa atin siguro dapat magmula yung changes. Teach our student how to be gender sensitive. Para sa kanila, magamit din nila sa kapwa din nila to avoid bullying, to avoid any harassment, discrimination against gender. Kasi nga, tawag nito, sabihin na natin, tolerated but not fully accepted. To the point na, syempre, yes, they allow someone to wear met, ganon, mag-dress. However, I can say this na hindi pa siya talaga fully accepted is because wala pa yung SOGS Equality Bill na kung saan, doon natin masasabi talaga na for it's my own opinion lang ito na yes, tolerated kasi nga parang sa isang family lang kapag yung tatay nakakita ng ng other mga bata na kumekending o naka-cross-dress, okay lang sa kanila. How about yung anak nila na nakikita nila nakaganon? Masyadong big deal sa kanila yon. So parang ganon, no? Start from the school, no? Educate the youth so that in the end of the day, in the future, they would educate also future generation. So that would be all. Sarah, back to you. Yes, no, teachers are really one of the pioneers of changes talaga in our life. And ang bigat talaga pakinggan na kung ano yung madalas na tinuturing natin na biruan lang, dun pala totally malalim na nasasaktan yung isang bata. Sa inyo kaya, Ate Rhea, mayroon, ano yung karaniwang anyo ng pambubuli o diskriminasyon na nararanasan ng LGBTQ learners sa paaralan? At madalas ba itong obvious or may pagkakataon ba na nagmumukha lang itong normal kaya hindi siya napapansin? As for my observation, parang kagaya na lang din kay Kuya Akim kasi I am with my friends na bahagi ng LGBTQI plus community. So, normal na sa amin yung mag-asaran and sometimes nakakalimutan namin na lagyan ng boundaries yung mga jokes namin. So, yung mga jokes na yun, yung discrimination na yun is hiding in the guise of jokes, sarcasm, or let's just say, um, pasimple pero di mo alam yung talagang ano yung magiging dulot niya sa mga kapatid nating nasa LGBTQI plus community. So kasi tayo hindi naman we are straight, hindi natin mararamdaman yun pero sa kanila talagang may impact dun sa yung mga words na yun sa kanila. So let us be more mindful and be more sensitive sa mga bibitawan nating salita kasi di natin alam kung ano talaga yung hugot nila sa life. Bakit naging ganyan sila, humantong sa pagiging member sila ng LGBT at di natin alam kung anong talagang story or background ang dala nila. So let us be more mindful nga and ayun. Kasi wala namang mawawala kung magiging kind lang tayo sa mga kapwa natin, lalong-lalo na sa kanila kasi very sensitive talaga yung mga kagaya sa kanila kasi nga hindi pa sila talaga totally accepted sa community natin. Kasi hindi naman tayo gumagalaw sa iisang mindset lang. So let us be more na lang din wise sa pag encounter sa kanila nga yakapin kung ano at sino talaga sila without any discrimination and judgment. Yes, no, you should choose to be kind in all ways and always. Pero on the legal side, hindi naman tayo pinapabayaan, 'di ba? Mayroon ba tayong mga batas o polisiya na nagpoprotekta sa mga mag-aaral laban sa bullying,
discrimination o yung tinatawag na gender-based violence. Siguro ako na mauna. Kasi, share ko lang, isa sa mga seminar namin sa school from Gender and Development, narinig ko lang siya, which is yung Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law or yung RA 11313. Oh, yes, pinaparusahan nito yung kahit anong uri ng gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, lalo na sa mga eskwelahan. Ikaw ba, Ate Daisy, may anong alam mong batas or policy na nagpoprotekta sa mga mag-aaral laban sa bullying, discrimination, o yung tinatawag na gender-based violence? Right, thank you. So actually, meron akong na-research. So may mga umiiral na batas and policy like Anti-Bullying Act of 2013 na Child Protection Policy of DepEd na naglalayong protektahan ang lahat na mag-aaral laban sa anumang uri ng pang-aabuso, bullying, or discrimination. And they also have patakaran against sa gender-based violence sa mga schools. And for me, mahalaga ito kasi 'di ba, para matiyak na ligtas and also safe yung kanilang learning environment for everyone, lalo na yung kabilang sa LGBTQIA+ learners natin. Yes, no, yung DepEd Child Policy ng DO or yung Series 42 sa 2012 and na nagsasabi na may zero tolerance daw ang DepEd pagdating sa anumang uri ng pang-aabuso, violence or discrimination sa ating mga learners. Pero Sir AJ, kung meron ngang mga batas at policy para protektahan yung mga mag-aaral, bakit parang patuloy pa rin nangyayari yung bullying at discrimination laban sa mga LGBTQ learners sa maraming eskwelahan o paaralan? Ayan, very interesting yung tanong, no? Kasi akala natin palagi kapag may batas or may policy na mawawala na yung mga gusto nating mawala. Pero hindi, in reality, hindi naman siya ganun, no? Halimbawa, ah, meron tayong batas halimbawa against discrimination or safe spaces, pero hindi naman necessarily na after nun, wala nang mambabastos sa'yo or wala nang mga pambabastos na mangyayari. Yung pinaka-goal ng ating mga patakaran, ng ating mga polisiya at batas, ay kung sakaling mangyari man yun, meron tayong tatakbuhan na polisiya or batas na magtatanggol sa atin. At the same time, role din ng mga batas na ito na prevention, yung mga prevention precaution na mga pwede natin gawin like awareness raising, et cetera, et cetera. So parang yun yung pinaka gusto nating sabihin na kahit meron tayong mga existing laws and policies na posible pa rin talagang mangyari yun. Pero yung pinaka-goal natin ay kung mangyari man, at least meron tayong pupuntahang batas na pagsusumbungan natin para ma-address and ma-respondehan yung ating naranasan. Pero syempre, yung mga batas, particularly yung mga laws, halimbawa yung mga memo ng DepEd, et cetera, hindi rin kasi sila super so GSC inclusive. No, very halimbawa anti-bullying, ganyan, very lang din siya general, no? Wala silang masyadong explicit clauses on LGBT related or gender related talaga na mga ah, ah, clauses dun sa mga batas natin. Kaya kaya patuloy pa rin namin nararanasan yung mga LGBT natin and kung may naranasan man sila, wala silang pagbabasihan ng mga na batas. Halimbawa po, sa experience namin, meron tayong mga schools under a city or province na merong anti-discrimination ordinance na gender-related. So, pwede nila yung pagbasihan para hindi nga sila makaranas or meron silang pang-respond kung makaranas man sila ng discrimination sa school. However, merong mga schools under these cities na hindi ino-honor yung mga anti-discrimination ordinances. So may mga ganun din. Let's say naman sa DepEd, sa haircut and uniform policies. Alam nyo ba na hindi pinipilit or hindi nire-require ng DepEd ang uniform sa mga DepEd schools? So, nag-prescribe lang sila na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. And sa school na siya bahala kung paano yun i-implement. So, dahil walang explicit policy ang DepEd,
na pumapayag ba or hindi, kanya-kanyang interpretation din yung mga schools sa haircut and sa uniform. So, ganun din yung mga pagkukulang ng ating mga policies ah, and laws. Sana dapat mas maging gender inclusive sila at mas magkaroon ng explicit clauses protecting our rights surrounding our gender, protecting especially sa schools. Kasi di ba ang gusto lang naman natin, lahat tayo ay may karapatan na makapag-access ng quality and safe education. So, dapat ginagampanan yun ng mga batas natin. And currently, lastly wala pa rin kasi tayong SOGIE Equality Bill na kadalasang binabato sa'min nung mga kausap na binabato, hindi naman binabato, parang sinasabi sa'min na, "Ang hirap po kasi na magpasa ng ganitong, mga panukala kung wala naman tayong national law." So, kailangan din talaga natin ng national law. Kaya yung ginagawang strategy ng Pantay, since wala pa tayong national law, different approaches tayo, nakikipagtulungan tayo sa mga LGUs para magkaroon sila ng anti-discrimination ordinance, nakikipagtulungan tayo sa mga national government agencies para magkaroon sila ng sariling mga memo, at mga policies na gender inclusive. So ayun, hindi din dapat tayo nakukulong sa mga strategies. Ito lang yung batas ng pipingan natin. Hindi. Dapat marami tayong ginagawa to make sure and to ensure na walang estudyante regardless of gender ang madidiscriminate sa mga schools. Wow, spot on. And minsan kasi talaga nasa papel lang yung policy pero mahina yung implementation and parang hirap siya i-handle or yung situation sa totoong buhay. Siguro isa rin sa mga nakuha ko from Sir is yung parang may culture of fear and silence yung students natin kasi parang natatakot sila na magsumbong kasi baka mas lalo silang i-bully or hindi sila seryosohin. Ikaw, Kuya Akim, kung may mga batas naman pala para protektahan yung mga mag-aaral, bakit patuloy pa rin na nangyayari yung bullying tapos yung discrimination laban sa mga LGBT learners sa maraming paaralan? Actually, balik tayo sa sabi ni AJ kanina, no, yung talagang implementation. Yes, tama naman si AJ because yung kanya sabi niya kanina ni Sir AJ, kasi sabi niya kanina yung implementation, masyadong general yung mga memorandum, mga DepEd orders. Say, for example, the DepEd order number 40 series of 2012 or the Child Protection Policy ng Department of Education, talagang kasi naging part ako na Child Protection Committee way back when I was in grade 11 and grade 12. Yung naging SSG pa yun ngayon, but currently it's SSLG na ngayon. Then iba na rin si BL nila, iba rin yun. So iba na rin ngayon, iba rin sa amin before. So doon pa lang, naging, kumbaga kasi, it's very important. Tama nga, no? Sabi kayo na yung baka takot magsumbong kasi babalikan. Kaya nga meron tayong representative sana dapat from the student organization sa SSG, SSLG ba yan siya? Kasi nga 'di ba? Sometimes kasi we are hesitant to talk to or sometimes we as a student we are hesitant in talking to our instructors or teachers kasi nga takot tayo sa feedback nila, takot tayo kung ano sasabihin nila. Pinangungunahan tayo ng takot nila. That's why the most important thing is dapat may student representative sa ganong klaseng committee so that, kasi mas, sino bang nakakaalam, ng totoong nakakaalam ng sitwasyon ng mga kabataan? Siyempre, the kapwa kabataan itself. So, hindi lang siya pagbibigay ng boses, it's not just about the representation, but also solving the problem from the ground. Kasi nga, sila yung nakakaalam. Mas madali sila makakalap ng information through their students and mas kaya silang i-reach out ng mga kabataan kasi nga kabataan to kabataan and they are the one who will speak up to the committee para ma-address kaagad siya. At yan yung ginawa ko before way back when I was a student leader, high school and a college and naging effective naman siya. At however, in the university where I was graduated, yes, I tried to put up an organization, the SOGSC organization. However, hindi binigay sa akin. Kaya ang nangyari, di talaga siya na fully success. It's because the approach of the someone na nag-implement doon is hindi rin maganda. So, hindi maganda yung approach,
syempre automatically hindi rin maganda. So gusto ko sana mag-take over kasi lang ang dami rin binigay sa akin that time. And but however, yung sumunod sa akin, siya na nagpatuloy and I'm very happy na na-establish siya sa State University ko saan ako graduate. At I think I was fourth year that time nung nagkaroon na ng SOGI organization sa paralan ko saan ako graduate. So, ganun lang. Yes, implementation is very important, no? However, in every committee, especially if child protection ba yan siya, it's very important that there's a representative from the student. So, ayun. Back to you, Sarah. Yes, no, malinaw talaga na meron tayong legal safeguards gaya ng Anti-Bullying Act or yung sinasabi ni Kuya Akim na Child Protection Policy. And it really comes down on how we practice it. And dyan ko gusto i-connecta yung susunod kong tanong. Sa inyong pananaw, ano ang pinagkaiba ng mga paaralang may nakasulat na polisiya pero hindi nararamdaman kumpara sa paaralan na talagang masasabing ligtas at inclusive para sa lahat ng estudyante? Sino kaya? Ikaw muna, Ate Rhea. Rhea. Oh, siguro yung pagkakaiba, there's a big difference sa between the two examples. So first, yung talagang nakita kong nila, yung difference nila is yung kakulangan ng pagpapatupad or yung kultura ng every schools. Kasi every schools na pinapasukan ko, may iba't iba silang kultura. Parang sometimes, ganito pala dito, ganito pala ganyan. Saka school kasi namin, bawal ganyan, ganyan. So maraming mga, um, mga conceptions or mga, ano ba dito, mga practices na hindi siya parang hindi siya pangmasa. Let's just say sa school namin, yung ako kasi personally, naranasan ko na rin maging, student leader. So mas parang mas na-experience ko talaga kung ano yung mga problem ng mga estudyante. Kasi ako nga yung parang connection ng mga teachers papunta sa mga students kung ano yung mga concerns nila. So mas parang mas evident sa akin kung ano yung mga problemang kinakaharap or ano yung mga, anong tawag nito, pagkakaiba ng para lang may nakasulat na polisiya. Sometimes, 'di ba may binibigay sa atin, before entering a school, may binibigay silang, sometimes nga may orientation pa nga yan every enrollment, 'di ba, na ganito yung policy ng school namin, magbibigay pa sila ng handbook, yung parang guide nila sa kung ano yung mga rules. Pero upon studying in the said school, parang nawawala na yun. Nawawala sa focus kung ano talaga yung pinaglalaban nilang polisiya. So, kakulangan talaga ng atensyon sa pagpapatupad, and of course, parang nawawalan ng diin or nawawalan ng importansya yung ibang pulisiya, natatakpan sila ng, ibang pulisiya. Yung ibang parang hindi na nga hindi masyadong importante pero mas nauuna siya kaysa sa mga mas importanteng policy nila. Ayun. Yun nga, no, yung difference ng nakasulat na polisiya sa talagang inclusive na paaralan is very, very different. Kasi yung nakasulat, para lang talaga siya for compliance or makasunod sa batas. Yung parang drawing lang siya or like nakasulat lang sa student handbook pero still nararamdaman pa rin ng mga bata yung kaba at takot kapag nagsusumbong, and madalas natatawag pa nga siyang victim blaming and sinasabihan na lang sila na hayaan mo na lang, ganun. Pero compared talaga to the safe and inclusive school, ramdam mo yung protection araw-araw na sa araw-araw mong routine. Kasi binibigyan kayo ng kalayaan and na maging komportable, and meron din na binibigay na mga seminar tungkol sa pagrespeto ng kasarian, and may mabilis yung Child Protection Committee kapag may isyung ganun. Kanina ko ibabato yung next question. Sir AJ, sa iyong pananaw,
Ano ang pinagkaiba ng mga paaralang may nakasulat na polisiya pero hindi nararamdaman kumpara sa mga paaralan na talagang masasabing ligtas at inclusive para sa lahat ng estudyante? Ayan. Um, Based on our experience, meron talagang mga schools na very accepting na sa mga lagyan natin siya sa ganung konteksto sa LGBT, sa gender, ganyan. May mga schools na very accepting, very celebrating sa mga LGBT, pero wala silang mga policies. So that's good, no? Kasi at least nararanasan agad sila ng mga estudyante even without policy. Pero palagi namin silang sinasabihan, bakit kailangan mahalaga na ma-institutionalize itong mga policies? Kasi kahit sabihin natin na meron naman na tayong kultura ng pagtanggap, meron tayong kultura ng pagmamahal as mga LGBT, mahirap siya na walang nakasusulat na policy. Kasi halimbawa, magpalit ng school admin, mga ate, di ba? Pag nagbago yung principal, nagbago yung school head, tapos biglang homophobic or transphobic yung school head, tapos wala kang policy, patay tayo dyan. Kasi parang back to zero tayo na ah, magbabago lahat ng mga pwedeng mangyari. Unlike yung meron kang culture and meron ka na rin nasusunod na policy kasi ibig sabihin institutionalize yung ating mga programs, activities, and policies na meron ka talagang pagbabasihan na written paper. At the same time, may budget din yan pag may mga policies. So magandang bagay talaga yung polisiya. For contrary, doon sa iyong question na paano naman kung may nasusulat pero wala namang effect or hindi naman na-implement. Tama yung sinabi mo kanina na for compliance lang din talaga siya, pero based on our experience talaga, pag may policy ang isang school, most likely i-implement, lalo na kapag gender-related. Kasi ibig sabihin, nagkaroon sila ng ganong klaseng policy kasi inilaban siya ng mga estudyante, inilaban siya ng mga advocate. Kaya nagkaroon sila ng ganong policy. Kaya most likely talaga may implement siya, i-monitor siya kasi nilalaban talaga siya. Pero yun, ganun yung kahalagahan na may polisiya talaga tayo. Hindi tayo dapat natatapos lang sa, ay, okay naman na tayo dito sa school, tanggap na tayo, wala na tayong dapat pang gawin. Kailangan yung pinakagusto natin ma-institutionalize na through policies para magbago man ang school admin, meron tayong mga written documents na pwedeng balikan. And para legal din yung ating mga ginagawa. Yun po. Sana talaga lahat ng school no maging actively inclusive, hindi lang sa papel. Ikaw, Kuya Akim, sa iyong pananaw, ano ang pinagkaiba ng mga paaralang may nakasulat ng polisiya pero hindi nararamdaman compared sa mga paaralan na talagang masasabing ligtas at inclusive para sa lahat ng estudyante? Take it away, Kuya Akim. Nakamute ka, nakamute ka. Nakamute pala ako kasi very visible naman yan eh. Makikita naman yan sa list of the number of students rather na nag-aaral sa isang school. Siyempre, you as LGBT student, mag-aaral ka pa ba sa isang school na hindi inclusive? Mag-aaral ka pa ba sa isang school knowing na napaka-risky, na prone sa discrimination, prone sa harassment? Siyempre, lalayo ka doon. So, makikita talaga yan, mako-compare talaga yan, no? So, siyempre, ang mga bata rin kasi ngayon, they are wisely, when it comes to choosing their school, they make sure na once they step up in that school, safe sila, walang discrimination, may gender expression na talagang makikita natin that they are freely to express themselves in the way na gusto nila, wala sila ng napakaibang tao. No, kasi napaka-importante yan, no? Aside from that, yung mga programs and activities ng school or providing programs and activities in line with gender sensitivity, mga pang LGBT na activities, pang SOGI na mga activities, in that way, students can feel that they're comfortable in the institution which where they enrolled. So napakalaga yun. Factor talaga yun dyan. So back to you, Sarah. Yan talaga, no? One of my manifestations in life talaga. Sana lahat ng mag-aaral, malayang makapag-aral ng walang takot. At dahil nga doon, para naman sa ating mga kabataan na nanonood or mga estudyante na nakikinig ngayon na gustong maging bahagi ng solution of this problem, para sa mga gustong makatulong sa
paggawa ng mas ligtas at mas inclusive na paaralan. Saan sila maaaring simula? Siguro for me, no, pwede silang mag-start by educating yourself and others. Kasi yun yung pinaka-basic foundation natin, no? Alamin yung totoong kahulugan, totoong meaning ng respeto at kasarian. Tapos gamitin natin siya sa mga simpleng usapan, katulad na lang sa mga kaibigan natin, sa mga other people na kasama natin. Ikaw ba, Sir AJ, ano pong advice mo para sa mga kabataan na gustong makatulong sa paggawa ng mas ligtas at mas inclusive na paaralan? Saan po dapat sila magsisimula? Maganda na yung sinabi mo, no? Simulan talaga sa sarili. Na kailangan let's educate ourselves and let's respect other people as well. Pero yung sinabi ko kanina, pero bukod doon, kailangan may concrete steps din tayo. No? Kagaya nung sinabi ko kanina, merong project ang Pantay Promotion, merong project yung Pantay, Project GATE or Gender Equality Index in Schools, kung saan nag-develop tayo ng isang toolkit, assessment tool para ma-measure yung gender inclusivity ng schools. Pwedeng dalhin yun ng mga kabataan nakikinig ngayon sa kanilang mga paaralan. It is already endorsed by the National Youth Commission, Commission on Human Rights, and the National Anti-Poverty Commission, Youth and Student Sector, ang daming endorsements. So, meron na tayong toolkit na pwede talagang dalhin ng mga kabataan natin sa kanilang school para assessment muna tayo. Kasi hindi naman, mas maganda na yung mga pinopromote or i-advocate natin ng policies and projects sa schools ay then evidence-based and data-driven. And kadalasan tatanungin tayo ng school, wala namang discrimination sa amin, ba't gusto nyo yung mangyari? And kaya nila nasasabi na wala discrimination kasi wala silang datos. So yung pinaka-goal ng toolkit ay magkaroon tayo ng datos to collect the experience, to collect the narratives, experiences of the students, and gamitin talaga yung assessment tool na yun. So pwede natin yung dalhin sa mga schools natin. At the same time, kaakibat ng Rainbow Report Card na yun, yung Rainbow Report Card, yung assessment tool, meron din tayong Rainbow School Kit. Yung Rainbow School Kit naman yung magbibigay ng technical recommendations para ma-address kung ano yung mga gaps and issues na nakuha through the assessment using the Rainbow Report Card. So, meron na tayong existing tools, meron na tayong existing documents na pwedeng dalhin talaga sa mga schools. So, just connect with Pantay if you're interested. So, ayun, bukod dun sa pagsimula sa sarili, ito yung mga concrete steps and actions na pwede nating dalhin. And gamitin na natin yung mga tools na na-develop natin. Ayun lang. Yes, no, napakagandang paalala na hindi natin kailangan maging powerful para lang makatulong kasi may mga toolkits na tayo and we can start by being a good friend and an ally. Ikaw, Ate Rhea, para sa mga kabataan na gustong makatulong sa paggawa ng mas ligtas at mas inclusive na paaralan, saan sila maaaring magsimula? So ayun, very heads up ako doon sa sinabi mo, Sarah, na let us start educating ourselves kasi mas nakokontrol natin yung sarili natin unlike sa ibang tao. So magsimula tayo sa sarili natin, kung paano natin itrato ng tama yung ibang tao, and eventually it will go as domino. So parang may domino effect kasi yan kapag talagang na-implement mo siya ng maayos at talagang impactful sa ibang tao. So, Kuya Akim, how about you? Ano yung masasabi mo doon? Actually, sangayon ako sa inyong dalawa, no? Na talagang simulan talaga sa sarili kasi nga, di ba, in a sense na, syempre kung hihintayin pa natin yung gobyerno, hihintayin pa natin kung sino ba dyan, maghihintay pa ba tayo na kung sino mga advocate, why not, let's start within ourselves to advocate about it. In a simple way na, dapat magsimula sa atin, no? Try to treat people sa tamang gender sensitivity, ganon, so that they will also follow. Sabi nga nila, di ba, kapag may nanguna, tiyak na may susunod yan. Kaya siguro sa atin talaga dapat magsimula so that the community and the society would follow after you. Thank you. Ayun, no, share ko na lang din na since nasabi na
na hindi ni Kuya Akim na it starts within us, no? Kasi ako part ako ng SSLG committee namin and or mga clubs, and isa kami sa mga nagpo-propose ng parang activities na nagtuturo ng inclusivity and equality, no? And we should all know how to speak up kasi our voices are equally important as others. And para sa ating pangwakas, at bilang pagdiriwang na rin ng ating Pride Month, ano ang maiiwan yung mensahe para sa mga estudyante, mga guro, at mga pamunuan ng paaralan tungkol sa pagbuo ng mga ligtas at inclusive na espasyo para sa lahat? Spin the wheel, Sir AJ. Kayo po, what's your message? Ayun, una sa lahat, Happy Pride Month sa ating lahat. Siguro unahin kong kausapin yung mga estudyante natin, lalo na mga LGBT students. I want to say na you're not alone. Hindi kayo nag-iisa. Nandito kami to supporting you in spirit. Uh, And marami kayong mga ate at kuya na nagmamahal sa inyo, sumusuporta sa inyo. So kung feeling nyo alone kayo sa schools nyo ngayon, nandito kami. You can always reach out to us. And sa mga estudyante naman ng patuloy na lumalaban, maraming kagaya ng mga kasama natin ngayon, maraming salamat sa inyo sa pagtindig na kahit hindi kayo LGBT or LGBT man kayo, maraming salamat sa paglaban para sa pantay-pantay na karapatan. Pangalawa sa mga guro natin, maraming guro talaga sa atin, yung mga role model talaga natin. Sila talaga yung nag-inspire sa ating mga buhay. Kaya yung mensahe talaga natin for them, sana yung gusto nating matutunan sa atin ng mga estudyante, yung yung very very basic human decency na pagrespeto sa kapwa. Yun yung pinakamahalaga. Sana bukod sa mga subjects na tinuturo natin sa mga estudyante, matutunan ng mga mag-aaral natin mula sa atin, yung pagrespeto sa iba. And sa mga paaralan naman, maraming salamat sa mga schools na nag-embrace na ng diversity and inclusion sa kanilang mga institusyon. Sana ay mas mag-thrive pa kayo sa mga paaralan na nagsisimula pa lamang. Step by step po tayo. Step by step, sabi nga. Wag bigyan natin ng grace yung ating mga sarili na hindi naman natin kaya maging perfect overnight. Journey din po, proseso din po yung mga pagbabago na pwede natin gawin. Pero sana doon tayo pumanig sa tama at makatao kung saan lahat ng estudyante regardless of gender ay may access at quality and inclusive and safe learning environment. So ayun, sana lahat tayo mag-celebrate ng Pride. Sana ang pagtingin natin sa Pride ay hindi lamang special rights or special celebration for LGBT. Sana ang pagtingin natin sa Pride ay celebration ng diversity and inclusion na lahat tayo ay pantay-pantay at lahat tayo ay may karapatan. Happy Pride, everyone! Happy Pride! Ikaw, Kuya Akim, ano ang mensahe mo para sa ating mga estudyante, guro at paaralan? Sa akin lang siguro, no, alam ko may mga nasimulan na, alam ko yung iba, they're starting to build an inclusive society that everybody is welcome. Sana ituloy-tuloy na lang natin. Yung consistency na hinahanap natin, sana may pagpatuloy. Kasi nga, in the end of the day, sabi nga ni Sir AJ kanina na, as days goes by, our world is changing. So, it's very important for us to be adaptive in every situation that we have, no, being adaptive so for whatever situations, whatever cases na natin kinakarap ngayon, because in the end of the day, we're building a better society that everybody is welcome, that everybody is inclusive, no. So happy Pride Month, and sana lahat, no, ay maging masaya sa buwan na ito. Of course, sa mga maliban dyan, nagsimula na yung klase natin, nagsimula na yung pasukan, no? Sana tuloy-tuloy na, wala nang mga bullying, wala nang mga may talang gender-based violence in education. At higit sa lahat, I pray that everybody is happy for the inclusivity that we are fighting for. In the end of the day, enjoy this moment. Sana hindi, kumbaga, yung inclusivity, sana hindi lang siya hanggang June, hindi lang siya for Pride Month only, but every day is Pride. Ayun, thank you. Back to you, Sarah. Every day is Pride talaga. What's your message naman, Ate Rhea, for our students, our teachers, and our schools?
Ayan, to wrap this up, I would like to thank all the advocates, lalong-lalo na sa ating guest for today, Sir AJ. Thank you po sa pagbigay ng time mo sa amin kahit na short period of time lang. But we still rooting for more encounters ahead. So para mas maliwanagan kami and more insightful conversations na naman. Ano yun, yung pinaka message ko lang is continue and have the consistency and sustainability kung ano man yung ginagawa natin ngayon. Yung nakakabuti and nakakabuti sa atin lalong-lalo na sa ating mga sisterette nating mga kabaklaan, katomboyan diyan, mga LGBTQI+ community sisters and brothers natin. Kaway-kaway kayo diyan and please react and comment, share the live for more chikahan just like this episode. So ayan, just embrace who you are, as long as hindi siya nakakasama, hindi siya nakakapag-apak ng ibang tao o dignidad ng ibang tao. Just go for it and live your life to the fullest. Yes, no. To everyone else, hindi nyo kailangang baguhin or ikahiya kung sino kayo para matanggap lang ng iba. And as I leave my message, sana maintindihan natin lahat or tumatak talaga na buhayin natin yung mga polisiya at huwag nating iwanan sa papel lang. And as I go by, ipapasa ko na yung corona kay Ate Rhea para sa ating synthesis and summary of the episode. So ayan, thank you very much for the smooth flow of moderating our conversation this Saturday, Sarah. And to give a brief synthesis of our conversation this afternoon. So we have a special guest, Sir AJ, from Pantay, and he's one of the gender equality advocates in the Philippines. So sa episode na ito, marami kaming napag-usapan na same question, just like same nung last Saturday, same question lang. But this time, may guest na kami. So may mas ano tayo, parang talagang may superior tayong pinakikinggan and mas insightful yung talakayan namin. So kung last Saturday is patungkol sa kung ano yung opinion ng mga estudyante, ngayon naman kung anong opinion ng talagang yung advocate na ating sineselebrate, which is the Pride Month. So for the next, ibibigay ko kay Kuya Akim. And before pala, kung Sir AJ, ano may masasabi ka po ba before ending our live this afternoon? Ang dami ko nang nachika 'no. Pero ayun, maraming salamat sa pagbibigay ng oras at espasyo para pag-usapan natin ito. Kasi nga kadalasan hindi ito naa-address or hindi ito nagagalawan kasi hindi siya napag-uusapan in a safe space, 'no. So, thank you very much for providing a safe space, to have these conversations. So, gano'n din yung puwede talaga natin gawin. Let's start with safe spaces, building safe spaces. Let's start let's start conversations para malaman natin kung saan tayo mas nanggagaling and we can move forward together. Thank you very much, everyone. Ayan, thank you po Sir EJ. So, yung conversation natin ngayon very, very parang tayo-tayo lang, yung mga magda-barkads, char, parang ganun lang. So, ayan, thank you po. Kuya Akim, take it away. Ayan, sa mga announcement natin. But by the way, congratulations Sir AJ for this episode and maraming salamat for accepting our invitation. Napakalaking bagay to sa atin para mas maunawaan pa ng maraming kabataan ang pagkakaroon ng mas ligtas na espasyo tungo sa mas ikakabuti ng ating lipunan. Ayan, bago ang lahat, no? Ang Kalambag po pala ay napapanood every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. po, sorry. And of course po, mamayang gabi, of course, meron din tayong Senior City for Lifelong Learning po yan siya. Mamayang gabi po yan every Saturday, 7 to 8 p.m. po. And of course, para mas malinaw po ang lahat, no? Para mas magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan para sa lahat, nariyan po ang inklusyon or inclusion now na.
Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. At abangan nyo po ang lahat ng mga activities ng Inet Philippines, maging ng Kalambag. Of course, follow our official Facebook page, our official YouTube page po ng Inet Philippines. And for more updates, just visit our official Facebook page. Muli po, ako po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Akim. Nariyan po si Rhea, si Sarah, and of course, si Sir AJ from Pantay Incorporated. Kaway-kaway tayo dyan. At ito ang Kalambag. Kalambag. See you next week and God bless us all. Happy Ingat! Pride!